Mga guys, dahil tapos na akong nagtorta ng puso ng saging. Ngayon, sayang naman tong bulaklak ng saging at itatapon ko. Pwede pa itong gamitin para sa humba o sa adobo baboy. So ngayon, ang gagawin ko guys, tatanggalin ko yung mga matitigas na ito yung part dito sa puso ng saging. Yan, ito. Tatanggalin ko po yung, and then, ito. So, tanggalin ko yan. Lalagay natin ito. Masarap pa. Ito yung hinahanap ko. Ito yung iniisip ko na, ano kayo yung nilalagay sa humba na parang dahon? Kala ko naman, dahon ng pandan. Yung pala, nagtanong ako sa kanila, sa mga marunong magluto ng humba, kung ano yung nilalagay doon, yung parang dahon. So, yung pala, ay ito pala yun, yung bulaklak ng saging. So, ang gagawin natin, himayin natin yung matigas na ganito, ito yung pinaka-part na tanggalin natin yan kasi pangit yan, hindi naman makakain. Hindi mamaya, lagyan natin ng sauce. Balian natin ng mainit na tubig. Tapos lagyan ng sauce, asukal, and then suka. Tapos, ibibilad ko sa araw bukas. Sana maaraw na bukas. So, yun lang guys. I-update ko kayo guys kung anong resulta sa gagawin ko bukas. Thank you guys. Ito po yun guys. Oh. Sayang kasi guys. Oh. Kaya pag pumunta ko ng palengke, makabili nga ng puso ng saging. Mura lang yun guys. At saka marami na rin palang nauulam. Ito guys. Oh. Ayan. Sa mga walang pera, ito lang kaya mong bilhin. Pwede na yan. Pero ang sarap guys. Ito yung ulam ko kanina guys. Oh. Ito ko sa inyo guys. Ito guys. Oh. Yummy. Yan. So yan yung puso ng saging. Ngayon, kinuha ko yung bulaklak ng saging. At hindi ko itinapon. Pwede pa pala siyang kainin. So ayun lang guys. Update ko kayo bukas guys. Kapag natuyo na yung ginawa kong bulaklak ng saging. Thank you guys.